Jesus in my life, more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life, He's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though time may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is the answer.
gikan dinhi sa Hope Channel South Philippines Studio, among ipahidangat kaninyong tanan nga nagasubay sa atong programa COVID Gospel Series ang mainiton nga pagpanimbaya. Gikalipay kay nato ang nakita nga improvement sa bisan asang dapit kita mulingi. Dunay matud pa nila ning stagnate na sa makadiyot, wala na mo increase ang number sa nangamatay, ni-increase tinuod ang number sa recoveries, ni-increase po tinuod ang number sa mga COVID positive tungod sa nagkadaghan nga testing centers nga bag-ong miabot nga ekwipo, apan ang gikalipay nato mao nga ang kooperasyon sa mga tao kalabot sa pulisiya sa pangagamhanan, kalabot sa social distancing ug ang pagpugo nga dili lang yun magka-dinuulay aron mapugnan ang pagtakod ni ining virus. Daw nidulot na ni sa una-una sa daghan. Napay uban nga careless gyapon ni ining bahina, among ipahimangno kaninyo, tipik sa atong kabahin sa atong pagsibya sa telebisyon, ang pagpasidaan sa katawhan, maayo gyud nga atong tumanon ang pahimangno sa atong kagamhanan. Walay ikadaot ana alang kanato. Ang ilang pahimangno pulos sa atong ikaayo. Tinuod kitang tanan na apektahan sa adverse situation, apan ato lang ipakita kanilang atong kooperasyon kay ang kasulbara ni ining tanan. Madugay man kung sa madali, ikaayo ramampud natong tanan. Busan ining kagabion atong gikalipay ang pag-resume sa atong COVID Gospel Series sa atong second wave, sa atong Jesus Still the Answer. Apan sa mas daan-daan sa dili pa nato himuon ang pagbatbat sa atong topiko karong gabiuna, ang fundamental beliefs number 15. Ato usang hatagan sa pagtagad kining miabot nga mga sulat hangyo alang sa mga pagampo sa ilang mga lain-laing sitwasyon, ilabi na ang dunay mga balatian. Apan sa dili pa nako basahon ang mga request for prayer, akong dalhon diha kaninyo ang mga greetings. Greetings kang Doktora Olivia Villaruel and family nga nagatan-aw sa atong programa, nagasunod niini si Julito Dilalina na siya gipaabot nga interview alang sa iyang immigration paingon sa Arizona. Atong iampo sa siya, atong iampo si rather akong gigreet din si Honey Dawn Orbiso o ang among panghinaot nga sa dili madugay, maingon man si Pauline nga sa dili madugay makakaplag na kamog trabaho, ingon nga kamo nakagraduate na. Aniya dinhi ang mga request for prayer. Larivin Nonoy Mendez and Sunny Mendez and Diane Irish Di Parini Mendez. Family members kini nga murag tibuok pamilya na labing daghan sa pamilya, mga frontliners nga tuwa magtrabaho sa Bahrain. Si Glynis Aguilar, si Sheila May Aguilar ug ang complete healing kay na-affected pud ni sila sa COVID. Si Love ug si Patpat Aguilar, mga frontliners gyapon ni. Si Leticia Hiasa, doon na si arthritis. Si Alan Luiso, frontliner nga nas Dumaguete City. Si Mariel Galgal, fast recovery ang iyang gipangayo, na si balatian sa pagkakaroon. Daniel Sabati, Idoloverio, na pneumonia. Si Albino Mascardo, cancer stage 3. Si Paterno Brundo, ang ako maning uyuan, naapod siya ay sign sa pneumonia. Si Tio Pater. Ernesto Abellanosa, bone marrow cancer. Wow, this is dangerous. Julgie Lubitanya for fast recovery. Bing Hikosalim for operation on May 29. Melody Aiko, stage 3 nga cervical cancer. Si Aileen Otiro, nga naay mayuma. Si Emily Wamelda Riquillo, doon ay stage 3 breast cancer. Si Rulin Nigri, hangtod karon, ato gyapon siyang i-pray sa iyang ongoing chemotherapy. Si Humphrey Tacaldo, katong atong igsuon nga nakadawat og multiple gunshot wounds sa Calbayog. Maingon man si Sitsit nga ato sa Texas, atong i-pray. Ato sa gihapon ipadayon sa pag-include sa atong prayer at atong igsuon og kauban sa buhat si Brother June Alcorin sa Davao. Ang mga greetings, ako gipahinungduman, happy birthday James diha sa Japan. James Dels is now 5 years old. Hinaut ang pamilya nila ni Kim o ni Brian o ang iyang mga anak. Ang birthday greetings kang James o ang inyong happy celebration.
Gihangyo nako ang atong mga kaigsuonan nga makigduyog kanato sa atong pagampo, pagduol sa trono sa grasya, alang niining atong mga igsuon. Amahan namo nga balaan niining takna sa lain na usab nga gabi sa among programa sa COVID Gospel Series, sa second wave sa Jesus Still the Answer. Amo usab ikaw gidayeg pag-usab. Lord, pasalamatan ka namo nga dunay positive note nga ginadala sa mga balita sa television o sa radyo o sa mga pamantalaan. Kalabot sa indication nga ni slow down na gyud ang kadaot nga gihimo sa COVID. Ubay-ubay na ang mga taong nakarecover o nagapadayon pa ang research alang sa vaccine. Amahan, nagpasida ng among pangagamhanan nga dili gyud makabalik sa normal anting eskwela sa mga bata. Dili makabalik sa normal ang ubang kalihukan nga among naandan, hangtod makakaplag yun kami og vaccination. Lord, padayon na pagiya ang mga doktor o mga scientist nga nagkaplag sa vaccination ni ining sakita, aron sa dili madugay, kini magamit na o kapusla na sa mga tao nga nagahulat ni ini. Among gidala diha kanimo karon, kini imong mga anak nga may mga health challenges. Ang uban kanila may mga cancer, may mga pneumonia, may mga health issues. Lord, you have heard their names and you have known their situation and you know where they are. Lord, ipadala o rather i-extend ang imong makagagahom nga kamot sa pag-ayo o pagkabot nga na sa ilang mga lawas. Akong uyuan, si Tio Pater nga Brundo. Lord, he is 90 plus years old, bisan ang among amahan. Si Papa Albert nga tuwa sa Kapatagan, 91 years old. Kining among mga katigulangan naman among gikalipay nga imong gilugwayan ang ilang kinabuhi, apan padayon na ang pagbantay kanila o pagprotect kanila nga sa lesser na ang ilang resistensya, dili sila mahiangin ining mga sakit nga delikado. Iampo sab namo ang among mahigala nga naapagyod sa ilang challenges sa pagkakaron. Si Jun Alcorin, si Humphrey Tacaldo, si Sitsit, kining uban nga kansang mahalan, si Rolin Nigri, si Emily Wamilda Riquilios, si Binghe Cosalem, si Melodio Aiko, si Albino Mascardo, Daniel Sabati, Idoloverio, Mariel Galgal, Alan Luiso, Leticia Hiasa, Lablab and Patpat Aguilar Glinis, and Lariven Nonoy Mendez and Company. O Lord, address the pleadings of your children, sumala sa ilang mga pangalyupo kanimo. Hinaut imong patalinghogan ang among pag-ampo alang kanila, ug labaw sa tanan ang pagdaog sa imong langitnong probidensya, ibabaw ni ining suliran nga milukop sa kalibutan. Lakip sa imong giya sa among mga pangulo ug nga nagdala sa among paggamahana ni ining nasod sa Pilipinas, maingon man ang ubang mga leaders sa ubang mga nasod. Among giampo sab ang kahayag nga gikan sa balang espiritu sa magtuon kami karong gabion na sa usa ka importante kaayong topiko sa mga buta nga among gitudlo ug among gikinabuhian sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you so much. Og karon sa atong fundamental beliefs number 15. Ang uluhan sa atong fundamental beliefs number 15 is a very meaningful experience every son and daughter of God will go through. Ginganlan nato ni ang bautismo, baptism, doctrine number 15 sa atong fundamental beliefs. Palihog duyog kamo kanako samtang kita magabasa sa statement of beliefs number 15. By baptism, we confess our faith in the death and resurrection of Jesus Christ, and testify of our death to sin and our purpose to walk in newness of life. This we acknowledge Christ as our Lord and Savior, become His people, and are received as members by His church. Baptism is a symbol of our union with Christ, the forgiveness of our sins, and our reception of the Holy Spirit. It is by immersion in water and is contingent on an affirmation of faith in Jesus and evidence of repentance of sin.
It follows instruction in the Holy Scriptures and acceptance of their teaching. Akong binisayon, fundamental beliefs number 15. Pinaagi sa bautismo, atong gisugid ang atong pagtuo sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, ug atong gipamatuod nga ang iyang kamatayon o ang atong kaugalingong kamatayon diha sa sala ug ang atong tuyo nga mulakaw sa dalan sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi sa bautismo, atong giila si Kristo ingon nga atong Ginoo ug manluluwas. Nahimo kitang iyang katawhan, gidawat kita ingon nga mga membro o sakop sa iyang panimalay nga mao ang iglesia. Ang bautismo, simbolo kini sa atong panaghiusa uban kang Kristo. Ang bautismo, simbolo sa kapasaylohan sa atong mga sala. Ang bautismo, simbolo sa atong pagdawat sa balang espiritu dinhi sa atong kaugalingong kinabuhi. Ang bautismo sa Biblia mao ang pagtuslob sa tibuok lawas diha sa tubig. Ug kini siya ang simbolo sa atong pagpakita sa katilingban nga wala nato igakaulaw si Jesus. Ebidensya sad kini nga atong gipahilbalo ang katawhan, mibiya na kita sa karaang kinabuhi sa sala. Ang bautismo usa ka kalihukan nga mahimo lamang human ang atong kinasingkasing nga pagtuon sa gitudlo sa balaang kasulatan ug ang atong pagdawat sa mga pagtulunan nga gitudlo niini. Ang mga teksto inyong mabasa sa Roma Kapitulo 6, mga bersikulo 1 hangtod sa 6, Colosas 2, bersikulo 12 ug 13, mga buhat 16, bersikulo 30 hangtod sa 33, buhat 22, 16, buhat 2, 38, ug ang gingalan natog ang Gospel Commission nga atong makita diha ang sugo ni Jesus nga gingalan natog Baptismal Trilogy, ang Matthew 28, 19 hangtod sa 20. Sugdan nato ang pagtuon, pinaagis pangutana. Unsa bagyod kaimportante ang bautismo sa kasinatian sa usa ka Kristohanon? Mga kaigsuonan, dili tingali ni itudlo sa Biblia, ug dili tingalan nato ni himuon nga fundamental beliefs kung gibati pa nato nga wala kini importansya. Hinumdumi sa pagsugod nato sa atong fundamental beliefs, atong gipahibalo kaninyo nga atong tun-an ang mga pagtulunan sa Biblia nga gikinahanglan mahibaluan sa mga tao nga nangandam sa pagpuyo sa gingharian sa langit. Mga tao nag-andam sa pagsugat kang Ginoong Hesus aron mukuyog kaniya didto sa gingharian sa mga linuwas. Busa ang pagtulunan nga atong ginatun-an nga gitawag natog fundamental beliefs. Mga pagtulunan na nga dili magsilbig ato rang ipadaplin. Apan mga pagtulunan nga hilabihan kabililhon tungod kay angay nato kining mahibaluan, masabtan ug kinabuhian. Aron kita mamahimong mga legal nga lumulupyo sa gingharian sa langit, our citizenship in heaven. So, unsa ka importante ang bautismo? Ang bautismo usa ka kasinatiang Kristohanon nga kada usa ka Kristohanon angay niya kining maagihan. Si Kristo labing tinuod bisag wala siya'y sala. Misulod siya sa kasinatian sa pagpabautismo sa iyang ig-agaw igtagurha nga si Juan Bautista. In taon si Juan na malibad pagani sa dihang miduol ang Ginoo maingong kaniyagaw bautismuhi ko, niingon pagyud ang ig-agaw igtagurha, dili ikaw ang akong angay bautismuhan, ikaw ang angay mo bautismo kanako, pinulungan kana mga higala sa kamatuoran nga nakaila si Juan kinsa ang miduol kaniya. Ang iyang ig-agaw igtagurha nahibaw-an niya mao ang Mesiyas kadtong iyang giwali sa wa pa muabot si Jesus aron pagpabautismo kaniya. Kadtong iyang giingon sa mga tao, ako katong tingog nga gitagna ni manalagna Isayas nga magasinggit des kamingawan nagaandam sa dalan sa umalabot nga Mesiyas. Nahibaw siya ang iyang gipaabot naa na.
miduol kaniya. Gani sa wala pa si Jesus, makapersonal ug atubang kaniya. Sa dumuduong pa lang ang Ginoo. Sa dayon niyang biya sa iyang shop nga pandayan sa furniture. Ang iyang giasistihan dito nga iyang amahan sa dayon niyang hipo sa iyang tools kay sugdan na niya ang katapusang ang sa iyang hinungdan sa paglusad dinhi sa yuta, ang pagpangita ug pagluwas sa makasasala sumala sa Lucas 19 bersikulo 10. Sa wala pa siya muduol sa tao nga mo'y musugod sa unang lakang sa pagkamatarong. Misinggit na ang iyang igagaw, igtagurha, o gitawag ang atensyon sa mga tao, tanawa ang kordero sa Diyos nga nagkuha sa sala sa kalibutan. Dahil ng pagduol ni Jesus kaniya, nahinumdum kamos kasinatian. Niingon ang Ginoo, samas imong gibuhat sa uban, bautismuhi ko. Nibalibad ang igagaw, igtag sa kinahibaw siya, o kinsa ning nagpabautismo niya, ingon siya, ikaw ang angay mo bautismo nako, dili ako ang angay mo bautismo nimo. Apan hibaw na nato ang well-known kaayo nga passage nga mabasa nato sa Mateo Kapitulo 3, ang pag-ingon sa Ginoo kaniya, ato gining buhaton karon. Kay gikinahanglan kanako ang pagbilin sa hingpit nga sanglitanan sa paglakaw sa pagkamatarong. Wow! Ang Ginoo nag-ingon, karon kay magsugod naman ko sa akong ministeryo, sugdan ko kini pinagis unang lakang sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. Gibautismuhan siya ni Juan Bautista. Atong mabasa mga igsoon nga sa Mateo 28 bersikulo 19 ug 20, ang pagsugo ni Jesus iyang mga tinunan, dayong kahuman sa iyang tulo ka tuig ug tunga nga pagministeryo. Human siya mabanhaw, gikan siyang kamatayon, human siya gilansang sa cross. Nipuyo siya uban sa iyang mga tinunan og 40 ka adlaw, naghatag kanila sa final nga instruction ug dayon niyang kaya balik sa langit. Misugo siya kanila, lumakaw kamo sa tibuok kalibutan ug tudluin ninyo ang tanang kanasuran sa akong gipanudlo kaninyo, ug may sumpay ang iyang pinulungan nga nag-ingon, ug bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ni kanang maong sugo ni Kristo, this commission Christ made clear that He required baptism of those who wish to become a part of His church. Ang espirituhanong gingharian nga iyang gipasiugdahan. Bisag kinsa nga mahimong sakop sa espirituhanong gingharian sa Dios, angay siya musulod sa unang lakang sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong, ang pagdawat sa sagrado nga bautismo. Ang pangutana, unsa may relasyon sa bautismo sa kaluwasan? Well, kung imong basahon ang Marcos 16, versikulo 16, pinulungan gyapon sa Ginoo. Ingon pa niya, siya nga mutuo ug magpabautismo mamaluwas. Ang mutuo ug ang magpabautismo mamaluwas. So if you ask the question, gikinahanglan ba ang bautismo alang sa kaluwasan o sa tubag sa Bible? Yes. Ang mutuo ug magpabautismo mamaluwas. However, bisan tuod kun ang bautismo link gini sa ato pa tipik ug kabahin gini sa atong handom sa kaluwasan. Wala na magpasabot nga kun mabautismuhan ka na, garantiya na gina nga luwas ka na gyud sa mas gituohan sa uban nga once saved, always saved. Sama ra man gud ni sa imong pagdawat bitaw chiki. Kung doon na kay utang, unya ang imong nautangan na nukot kanimo, unya mo isyu kag chiki mo ingon ka, okay, bayran ako akong utang nimo. Pagkabayad nimo, pagtunol nimo sa chiki higala, nabayran na ang imong utang. Apan ang pangutana, ikapalit ba nimo ang imong chiki didto sa mall? Dili. Matnguna nimo ng tsikiha nga dili makusnot, walay buling, walay mga unsa diha nga sulat-sulat nga wa kinahanglana, imo nang matngunan
kay aron inigpabaylo nimo ni ana sa kas imo nang magamit sa insakto nga katuyuan. Ingon ana pod ang bautismo, human ikaw mabautismuhi, sama sa atong gisaysay sa miaging gabi, gideklarar ikaw sa Dios nga minatarong, you are justified. Apan mintinaha ang imong pagkaminatarong aron nga moabot ang panahon nga inigbalik sa Ginoo, mahilakip pa ikaw sa katawhan nga madalas gingharian sa langit. Nganong ako mangigamit ng pinulungana? Kaya ato na sang gitun-an sa milabay nga pipila ka gabi. Nga ang Biblia nagklaro gyud kanato nga dunay managpamiya gikan sa pagtuo. So di gyud mo salir ang pinulungan once saved always saved nga gitudlo sa uban nga mga katawhan. Kaya ang Biblia nag-ingon dunay managpamiya sa pagtuo kay nadala sa malimbungon nga espiritu, nadala sa tuluhan sa yawa. Nag-ingon sad sa Mateo 24, kay musanay man ang grabe kadautan nga kahimtang sa kalibutan, mubugnaw ang gugma sa daghan. Nagpasabot nga naagi mga tao na bautismuhan nahimo ng tipik sa panimalay sa Dios, nahimo ng sakop sa iyang iglesia, apat nibiya na bugnaw, namiya sa pagtuo. So, baptism itself does not put a person into the guarantee nga maluwas. Matnguni ang imong pagkaminatarong, matnguni ang imong kaluwasan. Mga higala, unfortunate lang kaayo nga usara kat Biblia ang gigamit sa mga Kristohanon. Sa Episo 4 versikulo 5 pa, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Often, unfortunately, sa sulod sa Kristyanismo, ubay-ubay na vary ang interpretation sa baptism. Doon ay mga tao nga, ang bautismo God, sumala sa atong gitun-an na dinhi, kasinatian sa Kristohanon sa iyang pagsubay sa dalan sa pagkamatarong sama sa sanglitanan ni Ginoong Hesus. Kay si San Pedro nag-ingon sa 1 Pedro kapitulo 2 versikulo 21, ni anhi si Kristo aron sa pagbilin kanato og sanglitanan aron kitang tanan managsunod sa iyang mga lakang. Ang bautismo sa pagkakaron, unfortunately, sa sud sa Kristyanismo lang, sa lain-lain nga mga pundok, lain-lain sad nga porma. 14 ka klase ang murag na nakita gyud nga gihimo nga mga tao sa bautismo. May bautismo nga palakangon ka sa ibabaw sa kalayo, may bautismo nga bubuan ka sa asin, may bautismo nga iyabu kanimo ang mga pinitas-pitas nga pital sa rusas, may bautismo nga sabligan kag tubig, may bautismo nga bubuan ang imong agtang, may bautismo nga i-anoint ka og oil. Higala, entitled baya tinuod ang matag usa ka pundok or usa ka grupo or usa ka tao sa pagtuo o gusto ug unsay gusto niyang tuuhan. Tipik kana sa atong guarantee ingon nga mga lumulupyo sama ni ining nasod nga ang panggobyerno ginganlag demokrasya. Makakinabuhi ang tao, makatuo ang tao, makabuhat ang tao sa butang sumala sa iyang gustong buhaton, sumala sa iyang gustong tuuhan. Bisan pa kinig sukwahi sa uban. Correct na. Apan, dunay dakong apan. Kung buot kitang mahimong lumulupyo sa gingharian sa Dios, atong tumanon ang nasulat nga batakang balaod or sulundan sa kinabuhing Kristohanon. Ang nasulat sa balaang kasulatan. Dili magsilbi kung pun-a nato ang napadayag sa Biblia or usbo nato ang gisugo sa Biblia. Ang pangutana, unsa man gisugo sa Biblia? Kalabot sa bautismo. Ang pulong baptism sa in English, didto kana hubara sa Grigo nga pinulungan sa New Testament nga ginganlag baptizo. Ang baptizo, Grigo nga pinulungan nga ihumol ang kinatibuk-an sa ilawom sa tubig. Sama ba ni anang usa ka kluth or kana bang mga bisti, mga panapton
nga kung gusto nimong tinaon ang panapton, magbukal kag tina diha sa kawa, unya aron nga mahimong puwa ang imong puti, pabukal nimo ang tina nga puwa, unya ituslob nimo ang kinatibuk-an sa panapton aron inighabwa nimo gikan sa kawa, puwa na siya. Ang pulong baptiso, mauna siya ang iyang kahulugan. Gituslob ang kinatibuk-an sa lawas or kinatibuk-an aron habwaon sa human na kini ituslob. Muna yung meaning sa word baptizo. Na, sa ana lang nga meaning daan, dili na ginanimo pwedeng i-modify nga pisikra or bura, kay dili naman na mao. Now, tingali mo ingot na growing language manggod ang English or growing language mangyod ang mga kahulugan sa pulong kaniadto, di na maong kahulugan karon. Lahi manggod ang sa Biblia. Because ang sa Biblia, timeless truth man ni siya, ang napadayag sa kasulatan, tinuod kaniadto, tinuod karon, tinuod ugma, dili nimo mausab, samas karakter sa Dios. Unsay tinuod kaniadto, tinuod gyapon karon, tinuod pud na ugma. Pwede nga ang ubang pinulungan, butangan nimo kahulugan nga ang kahulugan kaniadto lahi sa kahulugan karon, lahi pud sa kahulugan ugma. Sa uban kana nga aspeto, apan pagtulunan sa kasulatan, di nimo pwedeng usbuna. Munang ginganlan siya timeless truth. So, baptism in the Bible, there's only one. Munang gingon sa Epeso 4:5, one Lord, one faith, one baptism. And that baptism is simply immersing ang pagtuslob sa lawas, sa kinatibukan sa lawas, dito sa ilawom sa tubig. Mo na'y nasuwat sa Bagong Tugon. Daghang kay tag-insidente sa water baptism nga mabasa nato sa Bagong Tugon kadtong Ethiopiahanong eunuko nga Bible studyhan ni Philip nga one of the deacons, nakita sa Ginoo ang kasinsiro sa Ethiopiahanong eunuko. Ang problema kay nagbasa siya Biblia, nagkalot-kalot siya sa ulo, nakita sa Ginoo na busa gipadala niya sa Pilipi adto-ato. Gitapara ni Pilipi ang karo og samtang nagbasa ang Ethiopiahanong eunuko kay oral reading rabapod nangutana pod si Pilipi, Sir, kasabot kas imong gibasa? Anis po kayo ang Ethiopiahanong eunuko. Wa lagi ko kasabot. Saka noon nga ribi, explikari ko og sumala sa saysay sa Buhat Kapitulo 8, gisaysay ni Pilipi sa Ethiopiahanong eunuko ang iyang gitun-an, ang basahon ni Isayas. Ug ang tanan, kalabot sa umalabot nga, kalabot kang Kristo, nga mo iyang gibasa. Ug sa nakasabot na niini ang Ethiopiahanong eunuko sa taas-taas nila nga panaw, diha sa iyang chariot, pagkakita sa Ethiopiahanong eunuko sa linaw sa tubig, niingon ang Ethiopiahanong eunuko, naa na may tubig, unsa pa may atong hulaton, bautismuhin ako, ug sumala sa sugilon sa Buhat Kapitulo 8, versikulo 38 ug 39, milusad sila sa karo o gibautismuhan ni Pilipi ang Ethiopiahanong eunuko. Nakita ninyo ang sequence. Ang tao giuhaw o gigutom sa pulong sa Dios, nagtuon. Ang tao na ay nagtudlo kaniya aron masabtan niya ang iyang gitun-an. Ang tao sa dihang nakasabot na ug buot niyang dawaton ug kinabuhian ang iyang nasabtan ug gitun-an, nagpabautismo. Mao na ang procedure, mga kahiguluhan. Ang kasaysayan gud sa bautismo, even sa kung imong tan-awon, karon akong giingon sa inyo, entitled man ang kada grupo, kada relihiyon, kada sikta, kada denominasyon, unsay ilang interpretasyon sa bautismo. They are free to exercise what they believe and teach because this is a democratic country. But, sama sa kong giingon, ang atong business karon, ang atong motto sa Jesus still the answer. God said it, and I believe it, and thus settles it. Unsay gisultis Biblia, mauna ang atong tumanon. Ang pangutana, nausab naman kaha karon, kay tinuod man nga nangausab, dagan, 14 naman ay kapurma ang bautismo karon. Unsa bagidi ay ang kasaysayan ni ini? Well, kung subayo na to ang mga pahinas, mga libro, o ang mga karaan nga mga pagtulunan nga na-record, bisan pa ang matalan-aon, kung imong subayon higala, usaray ka matuuran. Ang bautismo
nga gitudlo ni Hesus, nga gihimo ni Juan, o gihimo sa mga apostoles. Ang bautismo sa Biblia, nga ang taong nakatuon, nakasabot, ug midawat sa kamatuoran nga buot niyang kinabuhian, gibautismuhan nga gituslob ang ilang lawas sa tubig. Mga karaan nga mga paintings, karaan nga mga buildings, karaang mga simbahan, until sa 10th hangtod sa 14th century. Kana, 14th century gani sa to par 1300 katuigan ngayon na. Ubay-ubay pas mga karaang building sa Europa. Ubay-ubay pas mga karaang simbahan sa Europa. Makita nimo nga naay baptistry sa sulod. Mga monasteryo, naa pa. Og ang history book sab nagsuti kanato nga ang pagpasiugda ni ining bautismo nga nahimong popular karon sa church. Ang pisik ug bubo. Gi-modify lang kana sa simbahang dako sa panahon nga nangita sila much better convenience. Sama ni anang mga monasteryo nga tuas ibabaw sa mga bakilid, unya ang mga sapa, aras ubos kaayo, pastilan mulugsong sila ngadto aron magbautismo musaka na sa pag-usab. They have finally decided. Ang uban naghimo na lang og baptistry sa suod sa mga kapilya o sa mga simbahan. I don't know if still there. But when I visited Baclayon Church, ang oldest church, Christian church in the Philippines, naas Bohol. Pagduaw na ko diha a few years ago, dunay renovation nga gihimo nila, di pagani pasudlan, kay daghan pag mga kahoy-kahoy nga gipanghimong damba. Apan pagsud ginamo kay giwelcomean ang mga tourist sa pagsulod sa maong area kay historic og tourist attraction man nga lugar, gisud na mo dito. Abi ninyo nakakita ko sa sulod sa Baclayon Church, the first Christian church in the Philippines. Naay baptistry dito. Usa ka gamay nga murag a few meters ang kataas ug a few meters ang kalapad. Na di man pug kakaingon nga kalikuanan raspari, naghimo lang ang pari o gamay nga pool kay tuaman sa sulod sa simbahan. Baptistry gyud. You know what I'm trying to point out to you? Ang ebidensya sa kasaysayan nagpamatuod nga ang samtang nagalukop ang Kristyanismo sa tibuok kalibutan, dala sa mga Europeans nga ato nang nahisgutan, mga conquistadores, mga colonizers, doon na pa'y evidence nga ang mga tao makapili pa unsa ang ilang gusto nga bautismo. By immersion ba? O by aspersion ba? Or by affusion ba? But eventually, by virtue of what I told you the other night, the edicts of the leader of the church, gihimo na lang ning uniforme tanan aron nga usara ang kalihukan. Usara toon. Mao na lang nakaroon ang ginahimo. Mga kaigsuunan na nahitabo sa mga pages of history. Matod pa ni George Rice, usa ka notable historian. Matod pa niya, evidence from the paintings in catacombs and churches, from the mosaics on floors, walls and ceilings, from sculptured reliefs, and from drawings in ancient New Testament, overwhelmingly testifies to immersion as the normal mode of baptism in the Christian church during the first 10 to 14 centuries in the history of Christianity. Gani, matod pa ni Alfred Plummer, another very well-known, rather renowned theologian and church historian. Matod pa niya, it is only when baptism is administered by immersion that its full significance is seen. Ang buti pasabot ana sa atong pinulungang sugbuanon, diha lamang sa purmas bautismo nga ituslob ang lawas diha sa tubig nga masabtan sa tao ang tinuod nga kahulugan sa iyang kasinatian. Dili na true or false. True ra gina siya. Nga ang tinuod nga kasinatian sa kausaban sa kinabuhi, mahitabo na sa tao kung siya bautismuhan nga gituslob ang iyang lawas sa tubig. Ni ay pipila ka simbolo nga gipadako pag-ayo sa Biblia kalabot sa baptism by immersion. Number 1 symbol,
Baptism is a symbol of Christ's death and resurrection. Simbolo sa kamatayon ni Kristo, simbolo sa iyahang pagkabanhaw. Sa dihang gibautismuhan si Jesus, girepresentahan ni ana ang prophetic enactment sa iyang umalabot nga kamatayon, ang paglubong kaniya, o ang pagkabanhaw niya. Mabasa nato na sa Roma Kapitulo 6, versikulo 3, paingon sa 5. Pagkanindot nga pinulungan. Nga sa ato pa, kung gusto natong pasidunggan ang Dios sa iyang pagkabanhaw. Ingon ini ang kasinatian nga angay natong agihan. Gusto natong pasidunggan siya sa iyang pagkabanhaw. Roma 6, versikulo 3, paingon sa 5. Paminawa, unsay gisulti dinhi. Akong gidala gyud ning Cebuano nga Bible. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? First experience. Busa, pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Second experience. Kamatayon, paglubong. Verse 4. Busa, pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw sa mga patay, pinaagi si Maya samahan, kita usab managawi diha sa kabag-os kinabuhi. Did you get that? Tulo ka major nga hitabo sa pagkumplito ni Jesus sa iyang mission sa pagluwas sa mga tao sa yuta. Unas tanan, namatay siya. Alang sa sala sa tanang tao. Kay namatay man siya, gilubong siya. O apan, ang iyang pagkalubong nagsimbolo nga ang sala sa katawhan, ang midawat kaniya, ang ilang mga sala, kung dawato nila si Jesus, ang ilang mga sala, dihas kamatayo ni Jesus, gipasaylo na o gilubong na. Patay na. O ang ikatulo, pagkabanhaw niya sa ingon nga kasinatian sa atong bautismo, namatay kita diha sa sala, gilubong kita sa tubigon nga lubnganan, ug nahawas kita gikan sa atong pagkalinubong sa kinabuhi sa sala, paghawas nato sa tubig. Tulo kay hitabo kang Kristo, namatay, gilubong, nabanhaw. Kung bautismuhan ka, kanang tulo nahimong tipik sa imong kasinatian. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan man ngadto kang Kristo, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon, busa pinaagis bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi si Maya samahan, kita usab muhawas gikan sa tubig ug managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. So, three things that have become very meaningful kalabot sa kahulugan sa bautismo. Unsa pay laing kahulugan sa bautismo? Ang bautismo, simbolo sa pagkamatay sa sala o pagkabuhi sa espirituhanong kinabuhi. Sa ato pa, ang unod nun nga kinabuhi gilubong, ang espirituhanon nga kinabuhi mibangon. Ako na ning naisgutan ninyo. Wa baya na magpasabot nga magic di ining baptism, nga sawa pata bautismuhi palahubog pata, apan sa humana ta bautismuhi tangtang na ang atong pagkapalahubog, gimagic lang ta dito sa tubig. It does not work that way. Dili ingon ana. Apan ang kahulugan sa imong kasinatian, kung mapatik kini sa imong huna-huna, dako kay kini nga motivation sa kausaban nga imong angayan himuon sa pagpadayon sa paglakaw sa kinabuhi sa pagkamatarong. Another symbol sa bautismo, covenant relationship. Kung sa may covenant, pag sinaaray, taliwala sa Diyos ug nimo, mura bagsamas kaminyoon. Kung mabautismuhan ka, sama nga gisaaran ka sa Diyos. Ako ikaw ang hinigugmang anak, tanang paagis pagpamatuod kanimo nga gihigugma ko ikaw, amumahon ko ikaw, tagdon ko ikaw, himuon ko kanimo, mao na ang part sa Ginoo anang pakigsaad. Apan kay pakigsaad man lagi, covenant relationship man, ikaw sab nga murag nakigminyo kaniya,
sa may kahulugan sa minyo, nakigsaad sa kaniya, Ginoo, dili na kumusimba paglaing Ginoo. Ngano man, idolatry man na, sa ato na nang naisgutan. Ang idolatry is spiritual adultery. Dili ta mangitag lain nga Dios ngano man siya ra. Nakigsaad ta nga muunong ta niya, mutuman ta kaniya, magkinabuhitas pagpahimuot kaniya, sama nga siya nagsaad sad kanato nga iyatang amumahon, iyatang tagdon, iyatang taggaan sa atong gikinahanglan, iyahatang higugmaon. Usa ka relasyon sa pagsinaaray. Another meaning of baptism. Another meaning of baptism, if you want some more, it's a symbol of consecration to Christ's service. Simbolo kini nga imong gitugyan ang imong kaugalingon karon aron mohimo ka sa buluhaton ni Kristo. Ang buluhaton ni Kristo gisaysay na sa Biblia. Kung maluoy tas atong isig katao nga nanginahanglan sa kaluoy, nanginahanglan sa tabang, kung himuon tana ngadto sa ubang tao, si Jesus miingon sa Mateo 25, kay gihimo manimo na sa usa sa akong labing gagmay nga mga igsuon, gihimo usab nimo kanako. Christian service is essential part of baptism. Kung nahimo kang sakop sa panimalay sa Dios, dili ka kapugong sa imong kaugalingon. Sa panahon nga naay talabangon, mo sirbi sa imong isig katao ang pagbuhat sa buluhaton ni Kristo. Christ came here to serve and not to be served. Another meaning of baptism from the Bible. Ang baptism simbolo sa imong pagkasinakop or pagkahimong tipik sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia. Kung basahon nimo ang Buhat Kapitulo 2 versikulo 41 o 47, human gyud sa pagpamautismo nila ni Apostol San Pedro ug ang iyang kaubanan nga mga apostolis. Human atong ilang wali nga ang mga tao na hibulong. Kining mga tawhana, mga taga Galilea man ni, ngano nga ang ilang pinulungan, ang ato namang pinulungan. O sumala sa gisaysay sa Buhat Kapitulo 2, 16 ka nationality ang naminaw sa ilang wali, nagwali sila sa ilang pinulungan. Nga walay translator, it was both a gift of tongues kay makasulti man sa pinulungan sa mga tao ang magwawali nga mga Hebrewanon, apan it was also at the same time gift of hearing kay bisan pag ang gisulti sa mga apostolis ang ilang pinulungan nga Hebrewanon ang nabatian sa naminaw ang ilan ng pinulungan. Corinto ba sila? Taga-Asian ba sila? Taga-Cyprus ba sila? It was both gift of tongues on the part of the apostles and gift of hearing on the part of the hearers. Apan unsay nahitabo natong panahon na sumala sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 41, paminawan ninyo ang giyon. Ug unya gibautismuhan katong mga misagop sa iyang pulong ug niadtong adlaw may mga 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Verse 47. Sa mao gihapon nga teksto, kapitulo. Nga na nagdaig sa Diyos ug nahimutan sa tao ug sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. When you are baptized, God counts you as an additional member of His church family. Ug sa pamilya pa na sa pagkatao nimo, naisip ka nga napunan ang bagong sakop sa panimalay, ang bagong nahimugso nga bata. Ingon ana ang bautismo, nahidugang ka sa panimalay sa Dios. Na ang pangutana, unsa man ang kwalifikasyon kung ikaw gusto galing magpabautismo? Number 1 nga kwalifikasyon higala, unaha ang imong pagtuo. Igo ka lang nakabati, apan wa ka mutuo, kay na may mga tao, duha man gud ka klase ning mga tao karon. Duha ka klase. Ang ginganlan natog konbinsido o ang konbertido. Unsa man ang konbinsido? Tao na nga kun imong Bible studyhan, mutando, mo ingon tinuod gina. Ako muuyon gyud ko, mao ginay gitudlo sa Biblia, tinuod gina. Konbinsido, dili mo argue. Apan wala mausab ang kinabuhi.
wala kinabuhi ang iyang gituuhan nga insakto na. Namay mo na, kumbinsido ra. Unsay kalainan sa kumbinsido o sa kumbirtido? Ang kumbirtido, nakabati, nakasabot nga iyang gitunan, tinuod, gidawat niya na, nga tinuod, gikinabuhian niya na, gituman niya na. That's the difference between what we call kumbinsido o kumbirtido. Ubay-ubay ang mga taong kumbinsido. Imong Bible studyhan, mayon, ako mutuo ko, ana. Tinuod, gitudlo, gina sa Biblia. But they are not changing their lives. Sinumdubiya baya, ayaw baya kalimti, nga ang atong definition sa sala, dili baya kay transgression of the law lang, naabaya James 4:17. He who knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Nahibaw siya nga maayo gyud nga biyaan ang tabako kay makadaot sa lawas. Apan mo ingon lang gyud, wa bitaw ko manghilabot sa uban, kini ra may akong problema. He who knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Nahibaw ka nga maayo ang pagdawat sa kamatuoran, apan igo ka lang mutuo, wa nimo ni kinabuhi. It's a different story. So akong isulti kaninyo, in order to be qualified for baptism, a person must not only be convinced, dili ka kutubra sa kumbinsido ka nga tinuod ang imong gitun-an. Kinahanglang kumbirtido ka. Mausab ang imong kinabuhi kay nahibaw ka ug unsay maayo sumala sa imong natun-an. Ayaw kalimti ang giingon sa Marcos 16 versikulo 16, pinulungan ni Jesus. Siya nga mutuo ug magpabautismo mamaluwas. Unsa pay laing prerequisite sa bautismo? Well, paghinulsol. Ako nang gi-describe kaninyo ang kahulugan sa pulong paghinulsol. Ni atong isang gabi, ang mga sundalo nangutana sa chaplain. In military terminology, Pastor, unsa man ang kahulugan sa hinulsol? Miingon ang pastor, ang kahulugan sa paghinulsol, mao nga samtang ikaw naga-forward march sa kinabuhi sa sala. Ang kuman mabatian nimo, tun, hut, hunong ka sa pagpakasala. Apan dili kay hunong lang. Napay laing kuman imong madungog about face. Pag talikdan nimo hunong kas pagpakasala, talikdan nimo ang sala ug moatubang kas bag-ong dalan ug human sa imong pag-atubang sa bag-ong dalan, dili ka mo ingon mo nin dalan na akong subayon. Mabati na pud nimo ang laing kuman nga mong ingon forward march, padayon ka sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. So repentance hunong sa pagpakasala, talikdi ka ng salaa ug lakaw sa dalan sa pagkamatarong. Monay kahulugan sa pulong repentance, muna'y tinuod konbertido. Another fruit or rather qualification for baptism, ang ebidensya sa kausaban diha nimo. You know, ako nang isulti ninyo. Dinhi sa South Philippine Union, although naay among kauban nga kansang kaagi, murag dili gyud siya mismo dili ganahan, kami po dili ganahan nga ingon ana iyang kaagi, pero amo na lang gidayeg ang Ginoo gipasalamatan naanas kategorya sa Roma 8:28, all things work together. Kay ang iyang karaang kinabuhi di man gid siya ganahan atong kinabuhi apan gitawag siya sa Dios sa karaan niyang kinabuhi, kinabuhi sa sala, kinabuhi sa pagpatuyang, kinabuhi nga gukdunon sa balaod sa yuta, gukdunon sa balaod sa Dios, ug giangko na niya. Apan giusab siya sa Dios, pinaagis iyang grasya. Nalipay kaimi nga naay mga tao sama ni Pastor de la Piña, kansang sugilon sa kinabuhi, kansang testimonya, kansang ebidensya sa kausaban sa iyang kinabuhi, nagpakita nga gamhanan ang grasya sa Dios. Amen. Sa dihang midisider ko mga igsoon, sa pagsuod sa ministeryo, sa batanon ko nga dito sa kolehiyo, nakaingon ko, unsa may akong isugilon sa mga tao? Kay kinigong magwawali ka, dapat doon na kay ikasugilon sa katawhan, giunsa pag-usab sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ingin ko sa akong kaugalingon nga,
pastila no, og magministro ko, unsa may akong isugilon sa mga tao. Kay natawo man ko mga kahigalaan o kaigsuonan nga, natawo ko sa gingalag, born into an Adventist home. Di man po kumudawat anang born Adventist. Kay nahimo lang kang Adventista, sa nabautismuhan ka na. Apan born in an Adventist home ko sa ato pa akong ginikanan Adventista o gimatuto ko nila ingon nga bata nga Adventista, batanon nga Adventista o gipatubo nga Adventista. Apan wa ko kaagi mga igsuon sa naagihan sa uban. Kay sa elementary pa ko gitintal ko sa among mga classmate nga manabako, wa man gyud ko mutilaw bisag usa na lang kayup-yup kay inig kakita na ko sa ila sa primero gilang yup-yup nga nag-ubo-ubo, di man gyud ko mosulay pod. Bisan sa ilim nun, kanang sulay-sulay lang gud matod pa nila. Sulay-sulay lang gud tistilaw ganahan ka padayon og dili, mao man na bisan unsa nga bisyo. Muna naay sa kining bisan unsa nga bisyo, naay pinulungan nga if you never bite, you can never be hooked. Mura man gud na kunog mga paon. Paon ba? Kana bang ibutang sa yawa sa iyahang pasul, iyahang hook. Matabako man na, madrugs man na, masyabo man na, bombutilya man na, o mabaraha man na, bisag unsa, ibutang na sa panuway sa iyahang pasul. Ug ikaw nga mutanawa na imong pangiton kanang paon sa yawa, mabingwitan ka gyud sa yawa mo nang if you never bite, you can never be hooked. So, sa gamay pakuwagyog ko, nadaan ang mga pagtabako, anang pag-inom. So, nagyong ko magministro ko, sa may akong isugilon sa mga tao. Di man ko pareha ni Pastor Eugene de la Peña nga moingon pagsulti nga nakasuod ko sa prisuhan, ka 21 ko na priso, kapin sa 50 ka kaso ang na-file against ako. I don't have that experience. Sabi ninyo, shortage. O ako'y magministro, ako'y ikasugilon sa mga tao. Karon ko kaamgo mga kaigsoon nga dili di necessary nga ako yung kasinatian. Igo na nga nahibalo kong dunay mga tao nga mauna ang ilang kasinatian. Giusab sila sa Dios, pinaagi siyang grasya, ug karon sila nangahimong galamiton sa Dios. Kay sa ako pang usa ka nabasahan, you do not need to be bitten by a dog in order to be convinced that there is rabies virus in a dog. You do not need to smoke cigarettes to believe that there is lung cancer in cigarette smoking. Igo nang nahibaw ka sa kasinatian sa uban, bastante na para mahimong imong kaugalingong panagana. Apan, usa sa butang nga akong gipasalamatan sa Ginoo mga igsoon. Wa ko mag-agi pod pagkakatoliko, wa ko mag-agi anang ubang relihiyon nga nibalhin ko di ko sama ni Pablo bitaw nga naagi usa siya nga di sad kusama ni Pedro nga naagi sila story of conversion. But God in His own way has supplemented what a person lacks. Apan akong isugilon kaninyo may mga degree of repentance sa akong kaugalingong kaluyahon kay diha naman po ko kakita ni ana sa nakasabot na ko espirituhanon nga kahulugan. Now, sa dili pa ang tao bautismuhan, mauagi sa siya sa pagtuon ato na ning hisgutan. Unya, kung siya mumanifest na nga andam na ko pastor, ready na ko for baptism, nakatuon ako, nakadungog na ko sa wali, nakasabot na ko sa pagtulunan, sa dayon niyang manifest sa iyang decision, he will be brought before the congregation of believers who will recommend that he or she will have to be recommended for baptism. Doon ay examination nga himuon kaniya nga oral. Kanang ang pastor mo hatag kaniya og pangutana kung nasabta na ba niya mo ni, kini nga pagtulunan, kung manifest ka nga imo na nang nasabtan, then you are indicating you're being ready for baptism. Last na ko nga gustong tandugon. Nagtudlo ba ang Biblia nga mabautismuhan ang kabataan? I wish dili na unta nako tandugon ning butanga. Kay nahibalo ko nga kining atong nasod nga ginganlan og majority Christian, 85% tingali mga Christians or 90% in fact ang Kristohanon ining nasura. Majority anak nga Kristohanon nang bautismuhan sila ingon nga gagmayng bata. Ako lang mong suginlandaan kay sama sa atong gisgutan dinhi, although mutahod ta sa pagbarog sa mga tao sa ilang gituuhan, kay entitled man sila according to
the provision in our Constitution. They are free to believe what they want to believe and to practice it without being, walay bakababag kanila kay mao man ay ilang gituuhan. Apan kita nga nagtuo sa gitudlo sa Bible, ato yung susihon ang kamatuoran if it squares with the Bible or not. Unfortunately, infant baptism is not a Bible teaching. It's a teaching of the church, but it's not a Bible teaching. Kaya sa Biblia, ang qualification aron ang tao mabautismuhan, mao nga unas tanan, doon na siya kaugalingong conviction sa iyang pagkamakasala. Ug doon na siya lunging nga dawato niya ang kaluwasan, pinaagis kamatayon ni Jesus. A little child cannot do that. Dili kasabot ang bata ni ana. Abi ninyo diin gikan ang bautismo sa bata, doktrina kana nga gipasiugdahan ni Bishop Augustine of Hippo sa North Africa in the 4th century. Siya ang nag-espouse anang pagtulunan nga very close to the Bible, ka nagingarag original sin, nga nangatao ta nga makasasala tungod kay liwatan ni Adan ug ni Iba. Busa kay nangatao man kuno ta nga makasala kay liwat man ta ni Adan ug ni Iba, bata patanggamay ang ngay nata bautismuhan. Nindot paminawon kay murag biblikal. Pero ang biblikal nga description sa baptism lahi. Ang taong bautismuhan, taong nimbati sa iyang tinuod espirituhanong kaimtang. I am a sinner, I need a Savior. Unya, sa nasabtan na niya ang prinsipyos kaluwasan nga iyang gitunaan. Ug na-convicted siya anang iyang kahimtang sa sala. Ug naghinulsol siya niya na gidawat niya ang kamatayon ni Jesus alang kaniya sa pagpakamatay ni Kristo dito sa krus. Kung nasabtan na niya ng tanan, mumanifest siya sa pagdawat kang Jesus ingon nga iyang personal nga manluluwas, sa ingon nga paagi, mabautismuhan na siya. Which, unfortunately, a little child is incapable of understanding. So, sa Bible, ang kalabot sa seremonya sa bata, child dedication. Child dedication gani, ang ginikanan nga nakasabot ka, kining bataa, maiging ihalad tanis Ginoo, kay arong mudako kini siya nga nakailas Ginoo. Mauna ang naa sa Bible. Jesus was dedicated in the temple. John the Baptist was dedicated in the temple. Samson was dedicated in the temple. Delilah naman si Samuel, gidedicate siya sa temple. Higala. Bible is very plain in its teachings. Baptism is an experience of a person who knows what he is going through. Nalipay lang kaayo may nga samtang nagapadayan ta sa atong COVID Gospel Series sa atong Jesus Still the Answer. Both ang wave 1 ug ang second wave nato karon. May mga kahigalaan kita nga nagsubay sa atong programa nga nagmanifest na sa ilang decision to become part of God's church family. We praise the Lord and we rejoice in the Lord for the decisions you have made. Ug among ipadasig, lig-una ang inyong pagtuo. Padayuna ang inyong pagsubay sa dalan sa kamatuoran. Sa ingon nga paagi inigbalik sa Ginoo, mahimo unya kamong tipik sa katawhan nga iyang dalhon nga tuspuloy-anan sa mga linuwas ang gingharian sa langit. Sa dili pa nato itugyan ang atong panahon sa pagdala ka nato ngadto sa atong Jesus is Still the Answer nga theme song, ako kamong awhagon sa pagpakigduyog kanako sa atong closing prayer. Amahan namo nga balaan og Dios namong gamhanan. Salamat yud kaayo nga niining kagabhion, gidlamdagan nimo ang among panghuna-huna. Kalabot sa tinuod nga kahulugan sa bautismo kun bunyag. Amahan, nasubo kami nga ang ubang katawhan wala kaayo nila hatagi gibog aton ang pagkabana sa pagtulunan nga gitudlo sa Biblia, sa tinuod nga bautismo, sa tinuod nga kahulugan, sa tinuod nga paagi ug sa tinuod nga kasinatian. Hinaut unta nga kung mabalik na kanila ang interes sa pagtuon sa imong pulong, ila sabdawaton ang pagtulunan kalabot sa bautismo. Salamat Amahan sa imong pagpakiguban kanamo sa nagapadayon namong programa. Among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Gentlemen, please sing our theme song.
I want Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life, He's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though time may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always